Naglabas ng kanyang saloobin si dating Speaker Alvarez hinggil sa umunoy mga hindi ka nais-nais na kaganapan sa kasalukuyang administrasyon. Sa isang pahayag, binuking ni Alvarez ang islang issue na nagdudulot ng pag-aalinlangan sa publiko sa kakayahan ng administrasyon na pamunuhan ang bansa. Sa ibang balita, sinampul na ni Jubahib ang administrasyon matapos pahiyagan ng pagdaraos ng rally sa Davao. Ayon kay Jubahib, hindi makatwiran na pigilan ang mamamayan na ipahayag ang kanilang saloobin at damdamin, lalo na sa sariling lugar ni Pangulong Rodrigo Duterte. Binigyan diin niya ang halaga ng kalayaan sa pagpapahayag ng saloobin bilang isang fundamental na karapatan ng bawat Pilipino. Sa panghuling bahagi, patuloy ang pagtutok ng publiko sa mga pahayag at aksyon ng mga dating opisyal ng administrasyon at ang reaksyon ng kasalukuyang liderato. Inaasahan ang mas maraming pagsusuri at diskusyon hinggil sa mga isyu na ito sa mga susunod na araw. Ito nga ang balitang ating pagkakatutukan, ngunit bago ang lahat siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng Pasa. Administrasyon na to, pag hindi nila nakuha o yung suporta ng isang government official, ang gagawin nila, tatanggalin nila, papalitan nila ng kanila yung mga taong pumapayag na magpagamit sa kung anong gusto nila. Bago mangyari yung suspension na yan, merong dalawang emisaryo ang ipinadala ni Anton Lagdameo kay Governor Jubahib. Kinakausap siya kung pwede, huwag ituloy ang rally sa nakaschedule ng April 14 dito sa Tagum City. Dahil daw mapapahiya siya, dahil alam niyang taga Davao del Norte siya, tapos siya ang SAP kung tawagin, no? Special Assistant to the President. Sa tingin ko naman, itong tarantadong ito, hindi alam kung anong trabaho niya as SAP Special Assistant to the President. Mahirap Pagkatapos, ang sabi ni Governor Jubahib sa kanya na nakapag-commit na ako doon sa emisaryo, no? Sabi, nakapag-commit na ako, hindi ko pwedeng baliin yung salita ko. Wala kasing alam yan Sabi nga ni Pangulong Duterte, walang laman yung utak niyan Walang alam, oo. Ewan ko kung bakit ba na-appoint yan, wala dong alam yan Kung kayo pong tatanungin kung tama ho ba yung naging desisyon ni Governor Jubahib na hindi bababa sa kabila ng suspension order? Ako ang tatanungin, tama yung sinasabi niya na hindi siya bababa. Bakit? Para sa akin, how can you obey an illegal order? Bakit illegal? Kasi walang due process. Ibig sabihin, violation ng Constitution yan. Basic, very basic yan, di ba? At bakit ginaganito si Governor Jubahib? Ano ba yung posibleng nakikita po ninyong motibo ng pamahalaan laban sa kanya? Ay, politika yan. Politika. Unang-una, nung ganito nagsimula yan at nagugat. Nung nabalita na yung susunod na rally ng Hakbang Maisog ay dito sa Davao del Norte. Dito sa Davao del Norte Sports Complex. Ngayon, si Governor Jubahib nag-commit ng mga 100,000 na attendees doon sa rally. Ito naman, sa kadahilan ng yung mga supporters namin, sila ang nag-commit din sa amin na pupunta at dadalo doon sa rally. Bago mangyari yung suspension na yan, merong dalawang emisaryo ang ipinadala ni Anton Lagdameo kay Governor Jubahib. Kinakausap siya kung pwede, huwag ituloy ang rally sa nakaschedule ng April 14 dito sa Tagum City. Dahil daw mapapahiya siya,
Dahil alam niyang taga Davao del Norte siya, tapos siya ang SAP kung tawagin, no? Special Assistant to the President. Isa tingin ko naman, itong tarantadong ito, hindi alam kung anong trabaho niya as SAP, Special Assistant to the President. Mahirap Pagkatapos, ang sabi ni Governor Hubahib sa kanya na nakapag-commit na ako doon sa emisaryo, no? Sabi, nakapag-commit na ako, hindi ko pwedeng baliin yung salita ko. Sa kadahilan ng, sabi nga ni Governor Hubahib, kahit mahirap lang akong tao, ngunit meron din akong isang salita. Wala akong pwedeng ipagmalaki na iba. Wala akong pwedeng ipagmalaki na mataas na attain doon sa aking edukasyon. Wala rin akong pwedeng ipagmalaki na sapat na kayamanan. Ngunit dito man lang, ang pwede kong ipagmalaki sa sarili ko ay meron akong isang salita. Ngayon, ang akala ni Governor Hubahib, tapos na yung usapan na yon. Dumating pa ang isang araw, meron na naman pumunta kay Governor Hubahib sa kanyang opisina dito sa Kapitolyo ng Davao del Norte. At sinasabi, Governor, pinapatawag kayo ni Anton Lagdameo doon sa isang restaurant dito sa Tagum City. Siya mismo pumunta sa Tagum City. Ang sagot ni Governor Hubahib, sabi niya, nakita mo yung mga tao dyan sa labas ng opisina ko, ang dami niyan. Kanina pa nag-aantay dahil may mga problema lahat yan. Hindi ko naman pwedeng unahin ko si Lagdameo dahil itong mga taong ito, sila ang nagluklok sa akin dito sa pwesto at para ako naging gobernador. Siyempre, nung hindi dumating at pinuntahan ni Governor Hubahib si Anton Lagdameo, nagalit yung gago at sinasabi niya na insulto raw siya. At sino daw si Governor Hubahib para hindi siya siputin doon sa restaurant kung saan siya nag-aantay. Ganon kawalang hiya yan. Palibasa, palaging bangag yung tarantadong yan. Nako, bangag. Kanya hindi na tama yung kanyang takbo ng utak niya. Kaya yun na nga nangyari, nagulantang na lang kami nung nakatanggap ng parang tip si Governor Hubahib na meron na daw suspension order na isi-serve sa kanya. So tinanong ko siya, ano bang kaso ang hinaharap mo? Sabi niya, wala naman akong alam at wala rin kaming natatanggap na kahit ano man lang notice kung saan papasagot sa amin kung ano yung reklamo na meron. Wala talaga lahat. Walang due process. At ito na nga nangyari. Kahapon, nag-gather yung mga supporters doon sa Kapitolyo. Go ahead, Speaker. Congressman. Isa pang problema kasi, bakit hindi matanggap ng mga tao yung kanilang gustong iupong gobernador, yung vice-gobernador? Dahil nga, itong vice-gobernador na to, ito yung nireklamo na namin dahil sa reklamo ng taong bayan na sobra magnakaw ng kahit pera ng mga mahihirap, ninanakaw. Yung AICS, Assistance to Individuals in Crisis Situation. Nasa krisis na yung mga tao, nanakawan pa. Paano nila ninanakaw? Halimbawa, namigay ng AICS 5,000 pesos pinapapirma sa recipient. Babawiin nila yung 4,000. Saan na pupunta yung 4,000? Ang balita ko, hinahati-hati nila. Itong vice-gobernador, mayroong share. Yung regional director ng DSWD, may share. Kanya halos linggo-linggo nandito sa Tagum City, kumukuha ng dividendo niya. Yan ang problema dito sa Davao del Norte. Kung maghahanap kayo ng korupsyon, punta kayo sa Davao del Norte, marami dito.
Dahil nga ang DSWD Regional Director ay nakikipagkuntsaba dito sa mga pamilya ng Uy, pamilya ng Vice Gobernador na itong si Oyo Dikawat Uy. Yan ang may pasimuno dito sa lahat ng korupsyon sa probinsya. Siya ang may pasimuno. Dito naman sa Tagum City, ang may pasimuno yung kanyang ama na mayor sa Tagum City. Lahat ng illegal nandito sa Tagum City ngayon. Bumabaha ng Shabu dito sa Tagum City. Hindi lang ito nare-report sa national news. Pero pumunta kayo, mag-imbestiga tayo dito sa Tagum City. Nandito lahat ng illegal. Illegal na pasugalan sa mga barangay nandito sa Tagum City. Dahil tinutukahan niya yung mga barangay captain ng monthly o weekly para ibigay sa kanya. Ganon po ang kalakaran dito sa Davao del Norte. Ngayon, hindi ko maintindihan kung anong takbo ng gobyerno sa panahon na ito. Yes, Congressman, alam din natin na si Governor ay kabilang din po doon sa partido, federal na partido ng Pangulo. Siya ho ba ay member pa rin? Kasapi pa rin po ba ng partido? Ay, hindi ko alam. Malamang siguro. Pero ako hindi naman kasi ako sumama dyan. At isa din sa mga naging nakikita ng ating mga kababayan, posible ho ba na dahil pinasuspende itong si Governor Hubahib dahil kaalyado siya ng dating Pangulong Duterte? Malaking possibility yan. Dahil nga, alam mo, itong administrasyon na to, pag hindi nila nakuha o yung suporta ng isang government official, ang gagawin nila, tatanggalin nila, papalitan nila ng kanila. Yung mga taong pumapayag na magpagamit sa kung anong gusto nila. Noong 2019, nakalaban ni Governor Hubahib itong si Rodolfo Rodney Del Rosario. Ano ba yung relasyon ni Del Rosario doon kay Saplag Dameo? Ang pagkaalam ko parang magpinsan yata yan sila. So politika po ang nakikita po ninyong nasa likod po nito? Ay talagang politika yan. Oo. Nakikita din natin kasi Kong, last time, nakilala din natin si Governor Hubahib dahil sa kanyang pagkontra doon sa isinusulong na People's Initiative. Kabilang din ho ba ito sa mga naging rason? Yun nga, isa din yan. Kasi pag ayaw na sumunod ng mga opisyal ng gobyerno na gusto nilang kung anong gusto nila mangyari, talagang titirahin nila yan. Ako nga, dahil hindi ako sumusunod sa gusto ng itong si Tambaluslos, 2 taon na yung distrito ko na tinatanggalan ng mga projects. Ngunit, sige lang, okay lang yan. Umiikot naman yung mundo. Pero ano pong assurance po natin, Kong, na lahat po ng mayors po sa probinsya ay nakasuporta pa rin kay Governor Hubahib? Kahapon, magkakasama kami doon sa Kapitolyo at nandoon yung mga mayors. Karamihan, majority ng mayors. No, hindi naman kasi lahat ng mayor dito sa Davao del Norte ay kaalyansa namin. Merong isang munisipyo, 2 munisipyo. Pero majority nandoon. At yung isasagawang rally sa linggo, tuloy na tuloy po yun? Ito masasabi ko, nagkakamali yung mga nagplano nito. Dahil kahit palitan nyo si Governor Edwin Hubahib, yung rally ngayong linggo, come hell or high water, tutuloy yan. Congressman, mayong buntag si Admar po ito. Bago po ito nangyari... Ay, Admar! Opo. Binigyan pa ng pagkilala ng DILG si Governor Hubahib or itong
Davao del Norte LGU, provincial government, dahil sa magandang implementation ng pagbibigay ng serbisyo sa taong bayan. Tama po ba? Ay, totoo yan. Binigyan siya ng yung Seal of Good Government Award. So kumbaga parang hindi na naaakma kasi latest lang yan ang sinasabi po kahapon nung nakapanayam ko si Governor Hubahib dahil po doon sa pinahiram lang na sasakyan doon nag-ugat 2022 pa. Tapos ganito binigyan pa ng pagkilala tapos bigla ng 2 buwan na suspendido. Tingin nyo makatarungan po ba para lang doon sa issue na yon na after na 1 buwan na isauli at ginamit naman yung mismong sasakyan sa ibang purpose dahil ayaw daw gamitin ng board member? Ayun na nga ang sinasabi ko. Talagang illegal yung order, no? Hindi makatarungan, walang due process. O ito namang pagbibigay at pag-a-assign ng mga sasakyan, di ho ba ay karapatan naman ng chief executive yan, karapatan ng governor, karapatan ng mayor. Kung kanino niya i-assign yung mga sasakyan na yun. Sa gobyerno kasi yan. And meron pong nabanggit kagabi rin si Governor Hubahib na tinanggalan na siya ng kanyang mga police escort pati sundalo and nag-utos din daw ang acting governor na lahat ng mass demonstration ay buwagin. Kabilang na yata din yung mangyayari sa April 14. Totoo po yan. At siyempre kagaya ng sinabi ko, sana man lang nakikiusap ako doon sa ating mga pulis at kasundaluhan. Huwag naman po tayong sumunod doon sa mga hindi tamang orders. Mahirap. Ngayon pala sa edad ko to, marami na akong dinaanan ng mga administrasyon. Marami na akong nakitang mga pulisiya ng mga iba't ibang pangulo ng Pilipinas. Ngunit, ngayon ko palang nasaksihan na may pangulo na nagpapasatupad ng mga pulisiya, orders, na hindi sumusunod sa batas. Yung tatay niya nung araw, naalala ko, nasa kolehiyo ako, naging diktador ng mahigit 20 years. Ngunit, kadahilanan nga na isa siyang abogado, kahit diktador, pinipilit pa rin niya na sumusunod kung ano man yung inuutos ng batas. Kagaya ng pag-declare niya ng martial law, pilit pa rin niyang i-justify na yung kanyang action na yon ay sumusunod pa rin siya doon sa requirements ng batas. Itong ngayon, talagang wala. Hindi ko maintindihan, talagang wanton violation ng mga batas na pinaiiral sa Pilipinas. Wanton violation ng ating saligang batas at iba pang mga batas. Meron po ba kayong nararamdaman na silent martial law? Alam mo, mabuti pa yung martial law kasi malinaw. Sino ba nagpapatupad? Sino bang yung andyan yung military rule. Pero ngayon, hindi natin maintindihan. Civilian, pero ang pinapairal parang walang justisya. Kung ano lang yung maisipan. Trip lang talaga. Power tripping. Power tripping, no?
Ano po ang panawagan ninyo, sa huli na lang po Congressman, panawagan ninyo sa taong bayan sa gitna po ng mga pangyayaring ito, at bago muna yan, meron po ba kayong alam na meron pang susunod na magiging kagaya nito? Or ito'y magiging mensahe sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno, kumbaga para magkaroon ng chilling effect na, alam nyo na dapat panig lang sa kanila. Dapat. Yeah, tama yan. Talagang mensahe ito sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno, gobernador, mayor, mga kongresista. Mensahe ito na kung hindi kayo susunod sa gusto namin, ganito ang mangyayari sa inyo. Malinaw na mensahe ito. Ngayon, yung mensahe ko naman, meron akong gustong ipaabot sa ating mga kasundaluhan, kapulisan. Siguro maganda, isang araw, nasa bahay kayo, pagmasdan nyo yung mga anak ninyo. Yung pamilya ninyo, pagmasdan nyo, isipin nyo, ano ang kinabukasan nila sa ilalim ng administrasyon na to. Isipin nyo kung ano ang mangyayari sa kanila dahil sa itong policy ngayon ng gobyerno kung saan nagkukort siya ng giyera. Isinusubo yung bansa sa hindi kinakailangan na gulo dyan sa West Philippine Sea. Paano kung sumiklab yung giyera? Soldiers, coast guards will be massacred. Ngayon, isipin nyo yung mga anak ninyo. Anong mangyayari dyan? Anong kinabukasan ang hinaharap niyan? Isipin nyo yung mga iiwanan nyo. Kawawang kawawa. Hindi naman kayang sagutin ng gobyerno yan. Pagpapaaral ng mga anak nyo. Let's not talk about patriotism at this point. Ang gusto kong pag-usapan natin dito, survival. Survival na, hindi na patriotism. Kalokohan yung patriotism na yan. Hindi ba yung patriotism kung patay na lahat yan? Wala na tayong pag-uusap ang patriotism. Tama po mga kaibigan. Si dating speaker po, Congressman Alvarez. Ayan po guys. So, mahaba-haba po yung video. Pasensya na po kayo. Kailangan po natin ipalabas to guys. Dahil po sa nangyayari ngayon sa bansa natin. At nasampulan po, no? Another sample na naman. Ito na naman si Governor Jubahib, no? Talagang grabe po mga kaibigan. Sana po, no? Sana talaga na mali po ang mga speculations natin, no? Kasi pag sumiklab talaga yan guys, ewan ko lang kung ano po talaga mangyayari sa atin mga kaibigan. Kawawa po tayo talagang lahat, no? Talagang ano yan, no? Magkakaroon po talaga ng ano yan guys. Kasi alam mo naman, di ba? Umpisa pa lang yan kay governor, ha? Imagine niyo guys, governor yan. Power tripping po ang ginawa nila guys. Kung nagustuhan lang nila, no? Sige, ito. Suspend natin yan. Duterte yan. Duterte ano yan? Supporters, suspend nyo na yan. At alam nyo ba, yung pinalit nila na vice governor. Alam nyo ba kung sino yun? Kaalyado po yun, ha? Kaalyado po yun ni Lagdameo. Kaibigan po yun ni Lagdameo, mga kaibigan. At makaano yun, makakuting yun. Yung pinalit ha, yung nakaupo ngayon, yung acting ngayon. Kasi nga, syempre, na-suspend na itong si Kuya Gov natin. Suspended na siya. So may acting yan, di ba? Kailangan may acting eh. O yun yung nakaupo ngayon. Kaalyado yun or kaibigan yun ni Anton Canton. Anton Canton. Tapos kaano din ni Kuting yun. So, madali lang isipin guys eh. Hindi mahirap i-analyze eh. Pinapalit nila yung mga gusto nila. Tinatanggal nila yung mga ayaw nila. Ganun lang kasimple mag-isip.
Ibig sabihin guys, unti-unti nilang tinatanggal yung mga balakid, yung mga tinik. Di ba? Unti-unti nilang tinatanggal yung mga tinik. Katulad po nangyari sa nangyari kay Pastor. Ito, may bago na namang arrest warrant, di ba? O, sabi ni partner, hello partner, ayan o. Mega shoutout means mega loud. Shoutout, grabe loud talaga. Ayan. Mega love shoutout, Ma'am Foodie Nanet. Ayan, si Susan Aviles. Oh. Nagmagaling itong si Lagdameo. Oh, nagmamagaling eh. Sabi nga ni Pangulong Duterte, wala naman palang alam yan eh. Lagdameo na yan. Bakit daw naupo yan? Bakit daw na-appoint yan? Sus Maria Joseph. Flordalisa Kalikdan, ayan, another Ukraine. Naku, wag naman sana. Marilo Schwazen, mega love shoutout Flordalisa Kalikdan. Sabi po ni Susan, 835 likes. Grayson Paraiso, God bless po sa inyong lahat. God bless din sa iyo dyan, Grayson Paraiso. Nagmamagaling itong si Lagdameo. Daybot at Arilo Schwazen, okay po. Juanita Tibayan, sobra na political dyan sa Pilipinas. Oo, sobra na, grabe na. Grayson Paraiso, God bless us all. 845 likes. Mirna Ganya, lahat ng mga makukuting, syempre sila ang ipapalit para magawa ang susunod. Kaya nga ipapalit nila yung mga nila, kaalyado nila para wala nang kukontra. Ganun yan eh. Hahanapan nila ng butas yan. Di ba itong si Kuya Gov ng natin, Davao, di ba? Hinanapan ng butas dahil sa sasakyan. Hinahanapan nila ng butas. Mega love shoutout Juanita Tibayan, sabi ni Susan Aviles, Rogelio Daniega, bakit ano ba ang nangyari sa ating bansa? Kung hindi kaalyado, liligwakin. Oo, tama po yan. Pag hindi po kaalyado, ligwak. Sipa. Elizabeth Pagsikan, paano kasi inaalagaan si Kuting ng buwaya? Marabik ng labi, pwede po palitan po yung ating Pangulo now kasi naghihirap na po tayo. Naku, kung pwede lang, now na. Sabi po ni partner, mega love siya Susan Aviles, Beata Galban, Elena Calapis, at Norma Jalaba, at Marilo Schwazen. Ayan. Josephine Andres, good evening Sir Foodienet, like that. 865 likes na mga kaibigan sa mga hindi pa nagtuslok dyan. Beke naman. Felicia de Galicia, watching from Calamba City, Laguna. Naume Romar, ipalabas na ang pulburon video ngayong Sunday sa Maisog Prayer Rally para magkaalaman na. Isa ako sa nabudol. Animal! Maria Jesus, mga militar at pulis, huwag niyong sundin ang utos ng mga politiko. Hindi sumusunod sa batas. Kayo dapat magprotekta sa mamamayang Pilipino, hindi sa politiko. Magnilay at magdasal kayo sa mga nangyayari. Mega love siya Josephine Andres at Naomi Romar. Susan Aviles. Rich Baltero, magandang panawagan. Yan, Kong Alvarez, salamat po. Tet Roque, bakit di nila gawin ang people? Di ba pwede? Celso Pacundo, dapat pagbabarilin na ang mga ito. Mega love shoutout Maribik Nanlabi. Sonny Zuniga, tama Sir Foodie, para wala nang kukontra sa kabila. Magawa nila lahat ng kapalastugan. Kaya sinasabi ko na nga sa anak ko, pag tumakbo ka anak, ni Kuting na ang presidente, wag nang iboto. Sir Lina Cayetano, good evening Idol Foodienet. Kapag binulgan ni PFD ang baho ni Lagdameo, malalaman lahat ng mga kung anong klaseng tao siya. Watching from Davao. Oo, naku. Delikado pag nagkabukingan na talaga lahat yan. Lucena Callejo, hi Sis Maria Jesus, mega love shoutout Sisi. Pag nagkabukingan po yan guys, talagang wala na. Kailangan na talagang bumaba ni Kuting, no? Kailangan na niya mag-alsa baluta. Sa bagay, yun kapito ko yung mga yun eh. Marilo Schwazen, ayan. Alan Botardo, war na para magkaalaman na kung sino ang unang aalis ng bansang Pilipinas. Alam nyo guys, yung mga yan kasi, mga